Yung pong problema ng ilang mga kababayan nating hanggang ngayon ay wala pa ring mga plaka doon sa kanilang mga nabiling mga sasakyan. Either yan ho ay kotse o motorsiklo. Pero kahit na ho tayo ay aandap-andap at nagsisikap na tayo ay makapaghulog dyan sa mga installment vehicles na yan, may paalala po, Kuyang Matt Soliera at sa mga taga San Mateo Municipal College. Ang LTO ay magsisimula na yatang manghuli at magpapatupad ng mga panuntunan kaugnay ho ng mga sasakyang walang plaka. Alam mo ninyo sa Pilipinas, daang libo ho ang mga bagong sasakyang inilalabas buwan-buwan. At ang problema ho natin, kung natatandaan ho ninyo, doon sa ating huling naging panayam dati kay ASEC Lacanilao ng LTO, may mga ilang mga distributor ng mga sasakyan at motorsiklo na tila babagal-bagal o tila iniipon pa o hindi agad tumatalima doon sa sinasabing panuntunan ng pagrerehistro ng mga sasakyan. Ang problema, ang nagkakaroon ng aberya, yung mga kababayan natin na nakabili o nakakuha ng mga hulugang sasakyan. Kayo ho, Kuyang Matsolera, Kuyang Louie, kung makikita ho ninyo, dyan sa mga inyong mga lansangan, marami pa hong mga sasakyan kayong makikita na walang plaka. Yung iba ho nakalagay temporary o yung iba naman tila sinasadya na hindi ikabit yung mga plaka. Kasi ang alam ko, sa pagkakaalam ko ho, itong LTO natin ngayon, mabilis naman yung issuance ng mga plaka ng ating mga sasakyan. Ang problema, kung either yung distributor o supplier ng mga sasakyan o kaya naman yung mga taong bayan mismo na ayaw ikabit yung mga plaka sa mga motor nila. Tingnan ho natin. Nasa linya ho natin ngayon ang mismong pinuno ng Land Transportation Office, si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. ASEC, magandang hapon po at welcome po sa inyong programang El Pueblo Publico. Si Ryan po ito. Magandang hapon po, Sir Ryan. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa. Thank you for joining us, ASEC. Opo. ASEC, tama ho ba itong observation natin? Kasi napapansin ho natin, lalo na ho ngayon, very active ang LTO. Marami ho mga kababayan natin, ang tila, hindi ko alam kung matigas bang ulo, ayaw gumamit ng mga plakang ibinigay sa kanila, o talagang may problema pa tayo doon sa distribution ng plaka nung kanilang mga distributor, ASEC. Opo, ganito po yan, no? Yun hong mga ibang kababayan natin, especially kung lumabas kayo, mayroon pa rin mga gumagamit na improvised plate. Ito po kasi yun yung mga kababayan natin na hindi kinuha yung mga plaka nila nung una. Hanggang sa nagkabentahan na ng mga sasakyan, hindi na ngayon inasikaso upang mapalitan. Ngayon po, nung pag-upo po namin sa LTO, parati ko nga pong inuobliga lahat po ng mga brand new, na especially pag bibili kayo ng brand new sasakyan, kailangan hanggat maaari yung plaka makasabay na ng ORCR. Pag issue ng ORCR, nandun na yung plaka kaagad. So halos karamihan po ganun na. Ngayon po, marami pa rin pong mga pasaway na pili-pili nila na gumamit ng improvised plate, hindi na nila kinukuha yung plaka nila, o minsan naman na nawala, tapos gusto nila yung improvised plate ang nakalagay. Ganun po yung nangyayari, kaya naghihigpit po kami. Kaya po yun yung gawin po namin ng September 1 na huhulihin po namin o kukumpiskahin po namin yung mga plaka na gawa-gawa po na ginawa po nila na nabibili online, na kinokopya yung issue na plaka ng gobyerno o na LTO. Opo. So malinaw po, simula September 1, magkakaroon kayo ng parang pag-hunting doon sa mga improvised plate o doon sa mga nabibiling mga plaka. Kasi ASEC, nakita ko sa Facebook o sa social media, may mga nag-aalok ng mga plaka na parang katulad ng plakang ini-issue ng gobyerno o ng LTO. Malinaw ho na ito ay pandaraya o panloloko o panggagaya ng mga plaka na lehitimong inisyo ng gobyerno, ASEC.
Opo, ganito po yan, no? Sa mga kababayan po natin, wag ho kayong mag-iisip na kayo yung pinahihirapan namin. Ito po yan eh. May mga tao po kasi na nananamantala, gumagawa po sila ng mga ganyan na bibili sila ng mga panggawa ng makina at gumagawa talaga sila ng plaka at binebenta sa inyo. Bawal po yun. Yung pong paggamit ng LTO improvised plate, hindi po kailangan kagayang-kagaya ng ginagawa ng gobyerno. Kahit nga po yung plastic na Panaflex lang, walang problema sa amin yun eh. Basta nakalagay na LTO improvised plate or LTO lost plate, okay lang po yun. Pero yung gagayahin po yung kagayang-kagaya nung ini-issue ng LTO, ay kukumpiskahin po namin yan. Ngayon, yun naman pong walang authorization, kasi kailangan po kasi pag ganyan po ang plaka ninyo, meron po kayong authorization letter. So kung wala po kayong daladalang authorization, ano po yun, i-impound po namin yung inyong sasakyan. So hindi ibig sabihin, ASEC, may nakalagay na, halimbawa, lost plate, improvised o temporary plate, hindi yan i-recognize ng LTO. Kinakailangan may letter authorization. Ano ho? Opo, kailangan may dala silang authorization letter na authorization letter to use improvised plate. Ngayon, yung mga kababayan po natin, halimbawa, nawalan sila ng plaka, kahit isa lang, mag-apply lang sila ng affidavit of loss, pumunta sila sa kahit saang LTO, pwede po sila mag-apply ng authorization to use improvised plate. Wala pong binabayaran doon, libre po yun. At saka, sinabi ko nga po na mabigyan kayo ng mabilis na proseso upang makuha nyo kaagad. Kung wala pa silang plaka. Opo. Pero kung may plaka na po sila, especially yung natatandaan ho nyo nung araw nung nagbayad tayo ng 450 pesos na ang dami nating mga kababayan na may plaka na po lahat yan. So, yung mga 2015, malalaman po natin yan yung mga nagrehistro ng 2015 eh. So, lahat po yung nagbayad tayo ng 2015, meron na po tayong plaka, i-avail po natin sa LTO. Kahit saang LTO po yan, magpatulong lang po kayo doon at makikita kung nasaan ang plaka ninyo, then mag-aantay lang po kayo na mapadala ron para kayo na po ang kukuha. Opo. ASEC, habang si Tita Presi Resurrection at si Kuyang Edong nanonood sa atin, kasi minsan nakikita ko sa EDSA, may mga plaka pa na kulay green pa yung letra, pero hindi naman ito yung mga EV o yung tinatawag na mga hybrid. Ito yung mga lumang plate number pa. Ito ho ba ay hindi na natin i-recognize dahil may bago na disenyo yung plaka natin? Ibig sabihin ho ba hindi rehistrado itong mga plakang lumang berde, ASEC? Alam po ninyo, meron na, yung pong mga green na yan po yung lahat na meron na pong mga plaka. Basta po yung mga nagbayad ng 2015, meron na po lahat yan. Ngayon, kung wala naman po sila at luma na yung plaka nila, mag-apply lang po sila ng duplicate plate. Walang problema po sa amin yun. Mabilis lang po yun. Nabanggit po ninyo kanina, magsisimula sa September 1. At automatic kung sila ay mahuhuli, sabi nyo po, impounded ang sasakyan. Tama po ba yun, ASEC? Opo, ganito po. Para September 1, hulihan po tayo nationwide. So, kung ang sasakyan po nyo ay gumagamit ng peke na plaka o kagaya nung issue ng LTO na nabili nyo online, tanggalin nyo na po yan kasi kukumpiskahin ko po yan. Kung wala pa po talaga kayong plaka, mag-apply kayo ng authorization to use improvised plate para hindi po kayo mahuli. Ngayon, kung wala pa talaga, basta make sure lang po yung inyong plaka ay may nakalagay LTO improvised plate or LTO lost plate. Walang problema sa amin dito. Ang aking hinahabol po dito yung mga illegal na gumagawa po ng plaka upang hindi po sila tangkilikin ng mga kababayan natin na bumibili. So, yun po yung aming po dito na wag itigil na po yun. Kasi ASEC, meron ako isusumbong sa inyo, kasi may nagparating sa atin na yung iba bumibili ng extra na ibang plate number na improvise sa online para ipampalit kapag coding yung totoong plate number nila, ASEC. Totoo po yan, sir. Meron po tayong mga kababayan na ganyan. Minsan naman, may mga problema yung sasakyan. May utang sa bangko, gusto nilang itago. Ganyan ho nangyayari. At meron din ho yung mga masasamang loob na gumagamit ng mga ganong plaka para mapalitan yung identity ng sasakyan. So,
Ang ano po dito kasi, kung LTO improvised plate, nakikita pa lang po ng enforcer, malayo pa lang eh. So nahihiwalay po natin yung talagang may problema pa sa plaka at yung mga lehitimo para po matigil na itong gumagawa po ng kalokohan sa mga plaka. Opo, opo. Kung yung mga may sasakyan po na gumagamit ng mga improvised plate, mapepenahan, ASEC, ano ho ba, para sa kaalaman ng lahat, para maging babala at banta na rin doon sa mga gumagawa at nag-aalok pa sa social media ng mga improvised plate na tila akala mo normal na sila yung nag-iimprenta ng plakang halos kamuka ng plaka ng gobyerno. Ano ho bang parusa sa mga gumagawa ng ganito, ASEC? Opo, 5,000 po yan, sir. Pagka po kayo na huli namin ganyan, 5,000. Tsaka ho, kung wala naman kayong authorization, impound po yung sasakyan ninyo. Kaya ho yung kita niyo yung pangyayari doon kay Derek Ramsey, yung kanyang sasakyan, peke po yung plaka eh. Pero kapag tiningnan ninyo, original na original. Yun nga lang, kami hong mga taga-LTO, alam namin yung peke sa hindi. Kaya ako po mismo nakakita nun online na tumatakbo ka, nagduda ako doon sa plaka. So, yun. Kaya kita niyo yung nangyari ngayon, naka-impound yung sasakyan nila. At syempre, kapag ka-impound yan, malaki-laking babayaran yan. Kada araw na nai-impound yung sasakyan, ASEC, meron pang meron pang bayad na parang parking o warehouse fee, Sa ngayon naman po, very minimal na lang naman. Pero syempre yung abala, sir, na ma-impound yung sasakyan mo. Tapos syempre, kailangan mo na naming, mahahalungkat na po yung mga iba't ibang issue eh. Ito, kagaya nito, nung na-impound namin, nahalungkat namin yung issue ng kotse ni Derek Ramsey, hindi pala bayad ang buwis. So, di ba? So, wala na, tuluyan ng ganun. Ganun po, ang ibig ko sabihin po dito sa mga kababayan natin. Expose kayo. Opo, at saka kung ano-anong kung bayad naman po ang buwis ninyo, syempre, yung mga ibang violation ng kotse, lalabas. Makikita po eh. ASEC, ito lamang po, may nagpapatanong lamang. Nabanggit nyo daw po kasi kanina ay yung mga nagbayad o nakabayad ng 2015 pataas. Paano daw po yung mga 2013 o 2014 pa, yung huling bayad? May pag-asa pa daw ba silang makakuha ng bagong plaka, ASEC? So ibig nila sabihin, hindi po sila nakapagrehistro ng 2015. Kung ganun po ang naging case nila, mag-a-apply lang po sila ng duplicate plate. Mag-lost plate lang sila, apply sila ng duplicate plate, tapos magbabayad sila sa LTO ng 450 pesos. Yun lamang po. Ang pinapaliwanag ko po kasi kanina yung 2015, yun yung lahat pinapalitan ng plaka at nagbayad tayo lahat ng 450 pesos tapos walang dumating na plaka sa atin. Yan na po yun. Upang yun yung binayad natin na may mga plaka tayo. Sige nga po, ASEC, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon para doon sa mga pasaway, doon sa mga kamote, talagang sinasadya, may plaka naman, ayaw gamitin. At doon sa mga ang hanap buhay ay mag-imprenta na tila sila ang gobyerno, nag-iimprenta at nag-aalok ng mga plaka online. ASEC, sa inyo na po manggaling ang anunsyo at ang babala. Opo. Sa mga kababayan po natin, pinagbabawal po natin yung paggamit po ng mga peking plaka na hindi ini-issue ng LTO. Huwag po kayong maglalagay sa inyong sasakyan kagaya ng mga nabibili online, sa inyong motorsiklo, para ho yun ang gamitin ninyong plaka. Hindi po pwede yun. Pwede po kayong magpagawa ng ordinaryo lang kung kahit na yung Panaflex o yung sticker na na-acrylic yung background, basta po nakalagay na LTO improvised plate or LTO lost plate. Kung kayo naman po ay wala pa talagang plaka o nawalan kayo ng plaka, mag-a-apply po kayo, kailangan meron po kayong daladalang authorization to use improvised plate. Kasi kung wala po, kayo po ay mai-impound. At yun naman pong mga kababayan natin, wag natin suportahan po yung gumagawa ng peking plaka na po na yan. Kasi mas malalim po ang nagiging problema, ginagamit pa minsan po ng mga kriminal. Kaya po humingi na rin kami ng tulong sa mga kasamahan nating otoridad, kagaya ng PNP, NBI, upang matigil na po itong mga gumagawa po ng peking plaka. So, yun pong mga naka-peking plaka, tas lalagyan nila ng sticker na improvised plate sa ilalim, hindi pa rin po pwede sa akin yun. Kukumpiskahin ko pa rin po yun. Yun lamang ASEC, po. maraming salamat po at sana nga salamat po. Malima yung ating mga kababayan dahil after all,
ito naman para sa ating mismong mga seguridad. Ano ho? Opo, Protection sa opo. mga sasakyan natin mismo, ASEC. Salamat po. Opo, tama po kayo. Salamat po. Thank you po. Mga ka-El Pueblo, yan po ang Assistant Secretary at ang hepe mismo ng Land Transportation Office, si ASEC Marcos Lacanilao.